Tahimik sa gitna ng kagubatan. Nakatalikod ang tatlo, si Zuning Xiang sa kaliwa, si Zuo Fan sa gitna, at si Xie Tianyang sa kanan. Isang speech bubble ang lumitaw sa itaas ni Zuo Fan. Tahimik lang ito at may 6 na tuldok. Isang close-up sa mukha ni Zuo Fan ang lumitaw. Nakapikit ito at may maliit na ngiti. Pinag-cruise nito ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang baba. Pagkatapos ay damilat si Zuo Fan. Nakangiti ito habang nakapikit ang mga mata. Mahinahon itong sinabi na sige. Dagdag pa niya, kung gayon magkaroon tayo ng tigil putukan. Lumipat ang eksena. Nakatayo si Zuo Fan at nakangiti habang may hawak na supot. Sinabi niyang eto ang Emery Fluong San, magkakasundo na tayo ngayon. Sa malawak na eksena, magkaharap sina Zuo Fan at ang 7th Ghost. Nasa likuran ni Zuo Fan sina Xie Tianyang at Ning Xiang. Nakalutang ang 7th Ghost sa ere na may berdeng buhok. Ngumisi ang 7th Ghost. Mahina nitong tawa na hihihi. Sinabi niyang tama yan. Dagdag pa niya, basta iabot niyo sa akin ng masunuri ng Emery Fluong San. Isang close-up sa mukha ng 7th Ghost ang lumitaw. Nakakuyom ang mga ngipin nito at nakangisi. Iginagarantiya niyang papakawalan ko kayong lahat. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zuo Fan. Namula ang kanyang mga mata at lumitaw ang simbolo ng apoy. Nakangisi ito ng malapad. Malakas nitong sigaw na sa puwet mo. Nagulat ang 7th Ghost. Kumislap ang berdeng mga mata nito at napanganga sa galit. Sumigaw si Zuo Fan. Sigaw nitong patayin siya. Sumagot ang 7th Ghost. Galit nitong sigaw na mamatay ka, bata. Isang dambuhalang lilang alupihan ang sumulpot mula sa likuran ng 7th Ghost. Sumugod ito pababa habang naglalabas ng tunog. Sa ibaba, isang malaking alon ng apoy ang sumalubong dito. Itinaas ni Zuo Fan ang kanyang kamay. Isang pagsabog ng apoy ang bumalot sa paligid. Sa kabilang panig, nagulat sina Xie Tianyang at Ning Xiang. Sabay silang napasigaw. Isang malaking pagsabog ng kidlat at apoy ang yumanig sa ere. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang 7th Ghost na napapalibutan ng lilang alupihan. Nasa gitna ito ng apoy habang nakatitig kay Zuo Fan. Sumigaw ang 7th Ghost na may galit. Sigaw nitong hayop kang bata. Galit nitong sinabi na hindi na sana ako naniwala sa'yo. Lumutang ang 7th Ghost sa ere. Mahina nitong tawa na hihihi, pareho tayong demonic cultivators. Dagdag pa niya, alam mo kung paano tayo. Sa kabilang panig, nakatingin sina Xie Tianyang at Ning Xiang. Sa isip ni Xie Tianyang, sinabi niyang anong klaseng tao ba sila, isa mas tuso kaysa sa isa. Sa isip niya, sinabi niyang ang dalawang ito ay masyadong masama at hindi mapagkakatiwalaan. Tumingin si Xie Tianyang kay Zuo Fan na naglalakad palayo. Sa isip niya, sinabi niyang mula pa sa simula, ang dalawang ito ay nagplano ng patayin ang isa't isa. Sa isip niya, idineklara niyang hindi man lang nila inisip na magkaroon ng tigil putukan. Isang close-up sa ngisi ni Xie Tianyang ang lumitaw. Sa isip niya, sinabi niyang pero buti na lang, ang masama sa panig natin ay mas masama pa. Tumingin ito kay Zuo Fan. Sa isip niya, idineklara niyang kung hindi, patay na tayong lahat ngayon. Lumipad ang 7th Ghost sa itaas ng kagubatan. Sa isip niya, sinabi niyang isipin mo nga na may ganitong binata na umiiral. Isang close-up sa mukha ng 7th Ghost ang lumitaw. Sa isip niya, sinabi niyang hindi pwede, kailangan kong kumalma. Sa isip niya, sinabi niyang hanggat ang tatlong ito ay magtutulungan para patakbuhin ang array. Sa isip niya, idineklara niyang hindi ako makakalamang. Bigla itong napatingin kay Ning Xiang. Mahina nitong tanong na ham. Nakatayo si Ning Xiang na nanginginig at nakahawak sa kanyang dibdib. Isang close-up sa ngipin ng 7th Ghost ang lumitaw. Ngunit, ang 7th Ghost, sumigaw itong ikaw. Idineklara niyang ikaw ang ikatlong dalaga ng pamilya Zhu, tama ba? Nagulat si Ning Xiang at napatingin sa itaas. Lumulutang ang 7th Ghost sa ere na may lilang alupihan sa paligid. Sinabi nitong huling beses kitang nakita ay 5 taon na ang nakalipas. Dagdag pa niya, bata ka pa lang noon. Isang close-up sa mukha ng 7th Ghost ang lumitaw. Sinabi niyang isipin mo nga na lumaki ka na bilang isang magandang dalaga sa mga taong ito. Nakita ni Ning Xiang ang mukha ng matanda at napaatras sa takot. Nanlaki ang mga mata nito at napasigaw. Sumigaw si Zuo Fan. Galit nitong sinabi na Nether Ghost Chi. Sigaw nitong kahit anong gusto mong sabihin ay sa akin mo sabihin.
Nanginginig si Ning Xiang sa likuran. Dagdag pa ni Zuofan na iwan mo ang dalaga dito. Lumingon ang 7th ghost kay Ning Xiang. Tanong nitong Ning sa anong dahilan mo ako kinakalaban? Namumula ang mga mata ni Ning Xiang habang nakayuko. Sa isip niya, sinabi niyang kapag inaalala ko, ang pamilya Zumo ay isa sa mga pamilyang nasa ilalim ng Yuming Cave namin. Sa isip niya, dagdag pa niyang at tinrato din namin ng maayos ang pamilya Zhu. Lumapit ang mukha ng 7th ghost. Sinabi niyang pero ang ginawa mo ngayon. Lumaki ang mga mata ng matanda at kumislap ng berde. Sigaw nitong magdudulot ng kamatayan ng bawat miyembro ng pamilya Zhu. Nanlaki ang mga mata ni Ning Xiang sa takot. Nakita ng 7th ghost ang takot sa mukha ni Ning Xiang. Sigaw nitong may butas. Isang berdeng enerhiya ang pinakawalan ng kanyang kamay. Sumigaw si Zuofan. Babala nitong mag-ingat. Sigaw nitong umaatake siya. Isang malaking pagsabog ng apoy ang sumalubong sa atake. Sa kabilang panig, lumipad sina Exe Tianyang at Ning Xiang palayo. Nagulat ang dalawa at napasigaw. Isang kidlat ang lumabas mula kay Exe Tianyang. Isang ipu-ipo ang lumabas mula kay Ning Xiang. Nagbanggaan ang apoy, kidlat, at hangin sa ere. Sa gitna ng laban, tumawa ang 7th ghost. Tawa nitong hahaha. Sumigaw itong tama yan. Tumingin ito kay Ning Xiang. Sigaw nitong Ning ang ginagawa mo ngayon ay tama. Tumingin ito kina Zuofan at Exe Tianyang. Sinabi niyang ang dalawang batang ito ay pwede pang putulin ang ugnayan nila pagkatapos nito. Ngumisi ito ng masama. Sigaw nitong pero ang pamilya Zhu ay hindi makakatakas dito ng ganoon kadali. Narinig ito ni Zuofan at sumigaw. Sigaw nitong Ning huwag kang makinig sa matandang iyan. Ipinaliwanag niyang nakilala ka na niya. Kaya pagkatapos niyang bumalik ay siguradong sisirain niya ang pamilya Zhu. Tumingin si Ning Xiang na umiiyak. Seryoso sinabi ni Zuofan na ang tanging paraan para iligtas ang pamilya Zhu ay tapusin siya dito. Lumingon si Zuofan sa dalawa. Tanong nitong naaalala niyo pa ba ang sinabi ko sa inyo kanina? Ipinaliwanag niyang ang Gale Thunder Flame Array na ito ay isang level 5 array kung saan 3 tao ang dapat magtrabaho bilang isa. Tumingin ito kay Ning Xiang na umiiyak. Sinabi niyang hanggat tayong tatlo ay magkasabay. Tumingin si Ning Xiang na may luha sa mata. Sa isip ni Zuofan, sinabi niyang kahit isang Tianzuan na mandirigma ay hindi basta makakatakas dito. Tumingin si Zuofan ng seryoso. Sinabi niyang kung hahayaan nating tumakas ang matandang ito. Sa isip niya, idineklara niyang ang pamilya Zhu ay tiyak na magwawakas. Tumingin si Ning Xiang na nanginginig. Mahina nitong sinabi na hindi ko siya pwedeng hayaang makaalis dito. Sa isip niya, sigaw niyang dapat siyang mamatay, dapat siyang mamatay. Isang dambuhalang asul na leopard na gawa sa hangin ang lumitaw sa likuran ni Ning Xiang. Sumigaw si Ning Xiang habang lumilipad paitaas. Sigaw nitong dapat siyang mamatay. Nagulat ang 7th ghost at napasigaw. Sigaw nitong ano, hindi. Makapaniwalang tanong nitong hindi ba niya ginamit ang buong lakas niya kanina. Tumingin si Zuofan at ngumisi. Sigaw nitong halika. Lumipad si Exe Tianyang sa ere. Sigaw nitong Thunder Array. Sa kabilang panig, sumigaw si Ning Xiang. Sigaw nitong Gale Array. Sa gitna, sumigaw si Zuofan. Sigaw nitong Flame Array. Sabay-sabay na sumugod ang 3 atake. Galit na sumigaw ang 7th ghost. Sigaw nitong mga sumpang bata. Nagbanggaan ang kidlat, hangin, at apoy sa katawan ng matanda. Isang dambuhalang pagsabog ang bombalot sa buong kagubatan. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.